Palakpakan natin sila. Di ba? Auto mechanic, sabi niya dito, a mechanic who services and repair automobiles. Hindi yung sinabi na, babangga mo, gagawin ko. O yun, repair. Repair automobiles, sometimes specializing in one or more automobile. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, hanggang 10 kada araw. Kaya mo yan, Pastor Arthur? In fixing cars, their main role is to diagnose and repair the problem accurately. Purihin ng Panginoon. Ito yung accurately Hindi yung okay na yan. Hindi yan, Brother Mark. Dapat accurately. Tama? No. Lahat tayo, mga kapatid. And ang nakadrawing dyan, yung wheels. Yun. Center. Saan bang wheel niya? Yung center niya. Nasa bolt ba? Yung paglagyan ng bolt? O nasa gitna? Siyempre, Tagalog, gitna. Sa English, center. Di ba? Di ba? Ayun. Yan ang center. Baka yung Brother Mark, yung center niya, yung bolt ang ilagay mo, Hindi pwede yun. Anong mangyari? Tingnan natin. Isa pang Mrs. Hindi na ikaw ang magbigay. Yung gray. Yung gray. Yung gray. Nandiyan. Yung dark gray. Yung hindi natapos. Yan. Yun ang sekretary ko. Thank you, Mrs. At saka yung isa. Hindi ito pakulo kasi the more you give, the more you bless. The more you receive. Amen? Yung challenge ni Pastor kahapon sa Pastor Jeff, binuhat ko na yung gitara, yung paglagyan ng gitara. Sabi ni Brother Jay, yung case ng gitara ko, Pastor, Tito, may 500 yan. Joke lang. May 500 lang. May 500. Kanino ba to? Sinong mauna ang pumunta dito? Ayaw, Sister Arlene. Mauna Ito, sabi ni Gia kanina mauna. Sige. Medium yan. Wala. May tanong. Iniintay pa yung tanong. Center. Tingnan nyo. Ito, hindi pa kulo to. Tunay. Kasi ako, nag-prepare ng mga t-shirt. Alam niyo yung sentro? Nakita niyo yung alas yan. Takbo! Nakita yung gitna? Ito yung technique. Nakita yung guhit sa gitna? Nakita nyo? Karamihan sa mga t-shirt ay may guhit na ganyan. Hindi ka kumuha ng measurement of tape measure para sa gilid lang. Ay, matagal yun. Alam ba, pag 200 ang gagawin mo, ay wala na. Abutin ka lang siyam-siyam. Di ba? Ang gagawin mo lang, natutunan ko yung technique na yan. Pag sentro, sinong humawak dito? Walang humawak na. Pinabayaan nyo ako dito. Pinabayaan. Ay, ikaw na lang, Sister Arlene. Ikaw nag-volunteer. Ikaw naghawak. Diyan. Di ba? Eto, i-fold nyo yung gitna hanggang sa makita nyo, i-fold nyo yung ganyan, i-post nyo dito, i-post nyo dyan. Yan, sa gitna na.
Oh, sa'yo na yan. Oh. Ay, sabi niya, hindi kasi sa'yo, medium yan. Oh, medium. Ay, large yan. Kung sinong large, si Pastor James. Si Pastor James. Ayun. Hindi ba, large yan. Hindi ba nako, ikaw. Yan. Ayan. Yan ang technique ng ng t-shirt para hindi tabingi. Kasi nung hindi ko man nalaman ang technique, sabi ng customer ko, sabi nila, kuya, yung ginawa mo, tabingi. Ay, napagagandang solusyon yan. Napagagandang, sabi ko, hindi naman ako na-discourage. Ay, ganun ba? Ay, style niya yan. Pero, nag-YouTube ako. Talagang, bakit tabingi? Na-discover ko, foldin mo pala, and then yung gitna, ganun, talaga straight. Kahit anong mo, walang kamali dyan. Center. Tayong lahat ang sabi, center. Yan, center natin, huwag tabingi. Pag tabingi, ikaw kaya ang magagsuot ng tabingi. Kaya ngayong naglibing sa libingan, ay, tabingi! Ay, inano naman yung patay. Imbes na umiyak yung tabingi. Ang pangalan pala, tabingi. Yeah. Kung kayo ganyan, huwag niyong pangalanan ng yung anak niyo ng tabingi. Yeah. Welcome pala kay Jessie. Jessie ba? Palakpakan natin si Jessie. Welcome. Yun. Maraming Congrats sa Pastor James. Talagang blessing ni Lord. Ayan. Naidagdag na naman. Kaya kung gusto nyo umami ang mga member natin, anak kayo ng anak. Kaya sabi ko kay Lola Mirna, at saka Lola Lodi, picturean ko kayong dalawa para i-post ko sa Facebook, and then sabi ko, bagong panganak. Ay, mag-trending yan. Mag-trending yan. Ay, tama na pumunta tayo sa, madali lang ito. ABC lang ito. Sino ba yung nag-grade 1 dito? Lahat tayo nag-grade 1, di ba? ABC lang. Ang ko. Kung pumunta ka sa mekaniko, pag nasira, hindi katulad sa amin ni Ayan, nasiraan ko kami . Kung may pabadala si Mrs. noon galing sa Hong Kong, ay sisirain ni Ayan. Yung makina niya, imbes na maganda siyang makina, ay talagang kunin na. And then, ilalagay sa styrofoam, and then doon sa dagat, nasaan yung sasakyan? Wala na. Ginawang Serranico. Kaya kayong dalawa, Pastor Ark at saka si Mark, huwag kayong Serranico dyan, ha? Mekaniko, ayusin nyo ang buhay nyo. Kaya pag, letter A. Letter A, Gia. Ayun, alignment. Alignment. Di ba, Brother Mark? I-align mo. Para hindi naman tabingi. I-align mo. Kasi sabi na, tumawag ang aking pamangkin doon, kapatid ni Essie. Uncle, bakit? Yung tricycle. Bakit yung tricycle? Yung gulong. Isang week lang, pudpud na yung Sabi ko, okay, bumili ka ng isa. Okay lang ma. Pagkatapos ng isang week, Uncle, yung gulong ng tricycle, pudpud na naman. Ay, talaga. Every week, magbibigay ka ng pambili. Ay, pangatlong beses, para sigurado. Uncle, yung tricycle, bakit?
Wala na yung gulong. Put-put na naman. Ay, sabi ko, kumamot na ako ng ulo ko. Sabi ko, wala na ito. Punta ka sa mekaniko, pa-align mo yan. Pina-align. 1 year, hindi na napudpud yung gulong. Amen? Kaya, alignment. I-align mo. I-align natin. No. Kung kayo ay mekaniko o kayong driver, hayaan mo na lang yan. Wala. Dapat, kung may tumutunog, i-align mo. Kung may sira, paayos mo. Hindi sira ni ko, katulad namin kay Anon. Sabi niya, do I really need an alignment? Kailangan ba natin ng alignment? Matagal na ako Kristiyano eh. Matagal na ako matagal yung sasakyan ko, talagang matagal na. Ito yung ko. Pero kailangan natin yung alignment. May align natin. Jeremiah 29:11. Ano ang sabi? Ito yung paborito natin eh. Ano yung letter A? Mahina. Anong letter A? Yan. Jeremiah 29:11. Sabi niya dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sino bang makaunawa dito? Maunawa na yung verse na yan. Ay, walang umik. Thank you, Lord. Wala mang umik. Yes. Kasi i-explain ko yan. Jeremiah 29:11. Pag ikaw ay may bagay na gusto na marating, i-align mo ang buhay mo. Hindi sa mekaniko, kay Kristo. Yan. For I know the plans I have for you. Siya po yung perfect na mekaniko ng buhay natin. Siya ang gumawa sa atin. For I know the plans. Kung minsan, nagre-reklamo tayo, mainit dito. Malamig dito. Ano ang gusto mo? Malamig o mainit? Nasa gitna. Hindi tama. Nasa gitna ka, sabi ng Panginoon, iluwal, spit kita, sabi na. For I know the plans I have for you. Alam ni Lord yung plano niya sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, alam ni Lord yung plano niya sa iyo. Huwag kang mag-panic. Don't panic. Yes. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Pagpalain tayo ng Panginoon, hindi maraming salapi, hindi maraming t-shirt. Yung prosper na sinasabi dito, hindi lang yun. Okay, kung bigyan na ako ng salapi, na-encourage ako kahapon nag-encourage si Pastor. Sabi nila, kailangan natin na magbigay tayo sa Panginoon. Paano? Walang tingnan ko sarap ko. Yung offering box, maliliit lang. Parang ganyan. Hindi kasya. Ay, nakita ko yung Brother Jay, yung guitar case niya. Ay, hinawakan. Napuno. Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi napuno yan. Ang gusto ng Panginoon ay mapuno ang buhay natin. Amen? Kasi pag, kayo lang, taga-Gia kayo, o kayo lang, kayo ang nag-initiate ng praise festival parang kung ganyan ang natin, hindi tayo lalago. Pero kahapon, ay talagang sabi mo, lahat nag-participate. Kahit nasa ulan kayo, kahit na reverendo ka man dyan, o mauulanan ka. Anong ang solusyon ng ulan? Payong. Ano ba ang solusyon ng ulan? Kapute. Ano ang solusyon ng ulan? Gasibo. Ano ang solusyon ng ulan? Ay, pumasok ka na lang.
kung wala ka doon, pumasok ka. Pero hindi ka nakasign dito eh. Eh sabi ko, wala. Kaya purihin ng Panginoon. Thank you, Pastor Jeff. Nakasign kami dito sa loob. Pero palakpakan natin yung nasa labas. Amen? Yan ang plano ng Panginoon. Nagkataon, hindi lang nagkataon, talaga yung plano ng Panginoon. Nagpunta ako sa tabi dito sa banda dito. Ay, talagang doon na. Naging kaalis si Pastor. And then, doon. Talagang sabi ko, mabilis naman ang utak ko. Utak ng kasing bilis. And then, pumunta ako dito. Tingnan nyo, yung ano ng Panginoon. May plano ng Panginoon sa buhay natin. Makikita natin. Sabi nila, ang declaration kahapon, hindi nakakasya dito. Sa labas na tayo. Amen? Next year, hindi nakakasya dito. Sa labas na tayo. Sinong mananiwala dyan? Declares. Yan ang plano ng Panginoon. Declares. Hindi mo, ay nalagnat na ka. Ay wala na. Declare mo. May lagnat ka talaga. Hindi na ako pakapunta sa church. Ay talaga, declare mo yan. Dineclare mo, pag dineclare mo, ay makalakad na si Brother Perdi. Di ba kalakad na talaga? Amen? Purihin ng Panginoon. Yan ang declaration. Sabi ni Mrs., sabi ng doktor ko kasi, ulitin ko to. Sabi ng doktor, yung declare ng doktor, hindi ka na makalakad, Mr. Mercado. Ka na lang, nasa wheelchair ka na lang. Ay, hindi magandang balita yan. Pero ang sabi ng misis, ito yung sabi ng Panginoon, siya ang gumawa sa iyo. Siya ang mekaniko mo. Manalangin tayo sa Panginoon. Tingnan nyo si Brother Ferdinand naman ngayon, nakakalakad na, purihin ng Panginoon. Yung salita ko noon, hindi nyo alam. Hindi nyo maintindihan, bulol ako. Pero ngayon, para purihin ng Panginoon, bulol pa rin ako. Pero may nagbago na. Amen? Amen. Alignment. God's will. Yung God's will. Yung God's will. Yung kalooban ng Panginoon, ha? Ito yung kalooban ko, Lord. Hindi. Gwapo siya, maganda siya. Hindi yan ang kalooban mo. Hindi yung kalooban ng Panginoon yan. Ang kalooban ng Panginoon, may takot sa Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. May takot sa Diyos. Yan ang kalooban niya. Hindi yung gwapo, hindi yung maganda. Yung may takot sa Diyos. Maganda na, may takot pa sa Diyos, ay jackpot ka. Amen? Kaya Gia, tumawa si Gia, dalaga pa yan. Ayun. Ano ba? God's plan, yung plano ng Panginoon. May plano ng Panginoon sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may plano ng Diyos sa buhay mo. God's purpose. Yung purpose. Kaya, yung purpose mo, anong purpose natin dito? Tagaupo? Hindi. Balang araw, tumayo ka rin dito sa harap. Amen? Balang araw, parang gayahin natin si Pastor. Na talagang talagang ganyan. Kaya nga, Brother Jay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Sa hirap at ginhawa, dalawa na tayo dito. Amen? Yung purpose. Ano yung sabi ni Pastor Jeff? Hindi kayo kasi umattend ng praise worship festival. Hindi dito. Yung pre. Pumunta kami dito. Yung dalawa, si Paul at saka Silas. Ibalik mo yung Jeremiah. Bago tayo Jeremiah, balik mo. Ayun. Yung Paul at saka Silas. Si Silas, nabilanggo sila, di ba? Walang umamin. Sa aksyon, walang umamin na. Nabilanggo sila. Ay, Silas, tayo, wala na tayong pag-asa. Ganun ba ang sinabi ni Silas at saka si Pablo? Hindi. Imbes na i-self-pity yung sarili nila, sabi ni Pastor, yung salita kasing, anong sabi niya?
Anong sabi niya? And not to harm you. Yung salitang not to harm you. Yung salitang not to harm you. Hindi sila, nayanig yung yung bilangguan, nayanig. Pati yung rehas. Pati yung tanikala sa leeg, sa paa, sa kamay, natanggal. Sila hindi sila nagpa-rescue sa mga pulis. Hindi sila nagpa-rescue sa Roman soldier. Pero nagpa-rescue sila sa langit. Amen? Yung praise festival, may pumapalakbang. Sige, palakbakan natin, Panginoon. Yung praise festival natin kahapon, kagabi, mga kapatid, binuksan ni Lord yung kalangitan, katulad ni Paul at saka Silas, na may plano ng Panginoon not to harm you. Mga kapatid ko at minamahal, yung harm ko noon, yung hindi ako makalakad, akala ko harm yon. May plano ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid ko at minamahal. Kung meron tayong dinadaanan na problema, huwag tayong matakot. Huwag nating sisihin ang Panginoon. Ang sabi natin, thank you Lord sa buhay ko dahil may plano ka. Hindi ako magkasakit o hindi ako masaktan dahil ito ay buhay mo, Panginoon. Ito yung pag-aari mo. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Para hindi na alas 11, punta na tayo sa letter B. Kanina, ano yung letter A? Lakasan. Alignment. Number 2, balance. Letter B na yan. Kaya hindi yung makalimutan yan. Balance. Di ba, mekaniko? Balance. Alangan naman natabingin ganyan, no? Nagaganyan, no? May may dalawang mekaniko dyan. Expert yan, ha? Kung meron kayong sira yung sasakyan nyo, huwag kayong magpagawa sa kanila. Kasi, kumpanya doon. Ibig sabihin, may kumpanya yan. Pero kung may time kayo, di gawin nyo. Kaya pag ako may kara ako, magpagawa ako sa inyo. Si Pastor Franz, sabi niya, limousine. Ako naman, Cadillac. Cadillacad. Balance. Balance. Tingnan nyo yun. Tingnan nyo, nakikita nyo yun. Merong may bato, may paa, di ba? Noon hindi pa ako makatayo. Hindi ko mabalance yung sarili ko. Hindi ko maiganon yung paa ko noon. Pero ngayon, kahit maliit, pwede. Kahit sa hagdan namin, kahit hindi na ako umahawak sa race na. Basta ganon. Basta ganon. Makaakyat na ako. Purihin ng Panginoon. Yung balance, tingnan natin. Yung tao na may, tingnan nyo. Sino bang magaling dyan? Magaling ka, Brother Philip? Nang ganyan? Kung magaling ka sana, bibigyan kita ng t-shirt. Pero hindi ka magaling alam nyo, kung bakit, developing a sense of balance, yung balance natin. Ayan, sabi niya, i-develop natin yung balance natin. Ayan, understanding changes balance. May pagbabago, di ba? Noon, kaya kong umakyat ng bundok na mataas. Pero ngayon, nagbabago na. Pinangarap mo lang na hindi umakyat ng yung mataas na bundok. Di ba? Kung minsan na yan. Pero, managing your balance. Tingnan natin. Anong sabi niya sa Matthew chapter 4, verse 4? Jesus answered, "It is written, men shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." From the mouth
of God. Dalawa yan. Napansin nyo? Hindi pwede na puro tinapay lang. Bakit tayo nandito ngayon? Bakit hindi tayo nagpa-part-time? Wala namang mapapala natin dito kung physical lang ang pinag-uusapan, di ba? Kung material lang pinag-uusapan, ang overtime natin pag weekend pa, ewan ko, 17 years na ako di nagtatrabaho, kaya hindi ko alam. Kaya, ayun. Mabuti pa na 17 years ako na hindi ko alam. Kasi pag alam ko, masayangan ako sa $30, $25, $20, di ba? Masayangan ka. Pero maraming salamat. Sabi niya, Jesus said, it is written, men shall not live by bread alone. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, hindi tayo nagtatrabaho para sa atin. Yan. Yan. Di ba? Sinong kumain kanina? Kaninong umaga? 1, 2, 3, 4. 4. O, tayong lahat. Kumain tayo. Kumain tayo. Anong kinain nyo? Basta kayo na lang, huwag ka lang kumain ng sili. O ano. Kumain tayo, di ba? Para lumakas tayo. Amen? May energy tayo. Kaya gustong-gusto nila yung Pilipino Bakit daw ang Pilipino? Kumakain ng kanin. Kasi yung iba, kumakain ng pasta. At least, kumakain ng pasta. Kumakain ng bread. Pero tayo, kumakain ng kanin. Yan. Yung but and every word that comes from the word of God. Kaya ina-encourage tayo na mag-debut tayo, na magbasa sa salita ng Diyos. Amen? Ang ginagawa ko ay instead na ako lang, makasarili lang, basahin ko to, ay ipost ko pa sa Facebook. Sabi ko, meron akong nanonood dyan. Talagang ko, sa Facebook ko na lang. Basahin ko ba? Basahin. Kaya kung i-post ko sa Facebook, kung hindi niya binasa, may maliit na highlight. Nandun. I-post ko na naman. Pag hindi pa nabasa, ay problema na yan. Problema yon. Basta maiano ko. Kung ano ang nabasa ko, yun ang i-post ko sa Facebook. Bakit, bakit importante yan? Kasi gusto nating mabalance ang buhay natin. Hindi puro work. Hindi man puro dito. Maghapon tayo dito bukas, walang magtrabaho, dito lang tayo. Sunod si pastor na mag-preach dito, Martes dito na tayo, Miyerkules dito tayo, Huwebes dito tayo. Tumawag yung boss mo, anong nangyari? What happened? Arturo, why? Kasi maghapon kami, 1 week kami dito. Biyernes, wala pa. Arturo, nasaan na yung Bible study nyo sa Sabado? Wala. Talaga, dito tayo. Kaya balance. Balance, mga kapatid ko at minamahal. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Balance. Hindi yung walang balance. Physical food at saka spiritual food at yung pangatlo, doers. Kaya ibig sabihin, keep going. Keep doing and keep going. Iba yung doing at saka keep going. Magkaiba yan. Keep going, ibig sabihin, hindi naman sinabi na bilisan mo Basta tuloy-tuloy, going. Keep going. Di ba? Subukan nyo. Bumili kayo nung ipinos ko yun, yung isang gulong lang. Maghinto lang. Hindi pwede. Kailangan, ano yan? Anong Tagalog yan? Going.
May bisikleta doon sa bahay. Kung gusto nyo, kunin nyo yung isa. Yung isa lang Hindi lahat. May BMX doon. May BMX. Pang ano lang, pang mga, hindi naman pang bata yon. Kasi ginagamit ko yan eh. May shock absorber pa yan. O, nakasabit lang doon sa sabitan. Nakasabi ko. Sino ka? Oo! Hindi ako nagbibiro. Meron sa bahay. O, tanongin nyo kay Siyama. Pero, ang problema kay Siyama, hindi niya maabot. Nakabitin siya eh. Pero ang problema, pwede yung kunin yung hagdan. Ayan. Mag-contact lang kayo kay Siyama, sabihin nyo lang sa kanya. Hindi ako nagbibiro, meron bisikleta doon. Yung bisikleta noon, hindi ko mabalance, mabuwal ako noon. Wala akong balance. Pero yung magaling na magbisikleta, the more na mas mabilis, the more na mas maganda. Di ba? Pag magbisikleta. Yan, may balance. Keep going and keep going. Kaya tayong lahat, nandito tayo, doing. Hindi para kanya, sa akin, hindi para pastor, hindi sa kapatid nyo, para sa Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon, doing. Yung nagigitara, yung nagpipiano, yung nagdadrum, yung nagbe-bass, yung nakaupo dyan, yung janitor nagtitiklop ng upuan, nagwawalis. Alam niyo mga kapatid ko at minamahal, hindi kawalan yan. Glory to God dahil gusto nating parangalan ang ating Panginoon. Dahil yun ang gusto natin. Keep doing, gumawa tayo. Mga kapatid at minamahal, kung hindi ka gumagawa, magreklamo ka na, anong ginagawa mo sa sarili mo? Gawin mo. Mag-ano ka kay pastor? Sabi, pastor, gusto kong tumugtog dyan sa harap. Pero mag-ano ka pa muna, mag-orientation ka muna. Baka yung tugtog mo pass out at saka yung panor naman yung ma-orient ka. Di ba, Pastor James? Di pwede na gusto kong ma-orient ka. Kami kay Pastor Art, talaga kaya namin yan. Gusto nyo yung himno? Himno! Kaya namin yan. Pero, ang problema, hindi kaya tugtugin yung Brother J ang himno. Ang problema yan. Kaya balance. Keep doing. Purihin ng Panginoon. Yeah, keep doing. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Keep doing. Anong sabi niya? Matthew 7:24, therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Kaya, napagaganda yung kung hindi ka nagtatrabaho, katulad nun, yung sabi niya, everyone who hears these words of mine puts them into practice. Ipapuso natin, gawin natin. Diba? Gawin natin, ipapuso natin. Sayang yung pag-upo nyo dyan. Pumunta na lang ako doon sa part-time. Kung yan ang ipapuso natin, gawin na. Kung magluto ka pa lang, magluto ka ng tudo. Pag nagtugtog ka pa lang, naman, yan ang ng Tagalog. Kung nagtugtog ka naman, magtugtog ka na lang. Yung 100%, yung katapusan mo na. Tama, parang katapusan mo na. Bukas, wala na. Kaya tumugtog ka na. Pag tugtog na. Baka, hindi ko confession ito. Yung tumugtog ka dyan, parang katapusan mo na. Yan ang ko. Yun ang nasa isip ko. Yung pag naglingkod ka lang naman, parang wala ka ng second chance eh. Parang wala ka ng second chance. Gawin mo na yung nararapat para sa Panginoon. Kaya build. Yung build mo, i-build mo yung
yung faith mo sa Panginoon. Kaya hindi nakabuild yung faith natin sa Gia, nakabuild sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nakabuild! Kaya walang kabaguran eh. Kaming nauna dito. Kahit tayo ba ang nauna? may puting sasakyan dyan. Sino ba yung may puting sasakyan dyan? Sila ang nauna. Oh? Yung iba, talagang traffic lang. James, hindi si Pastor James, James 1:24. Pastor James, ito. Do not be listen to the word and so deceive yourself. Do what it say. Ano ang motto ng Nike? Just do it. Hindi ako nag-promote. Hindi Nike yung sapatos ko. Wala. Hindi pwede pala, yung mga anak niyong maliliit, pagbutihin yung alagaan yan. Pag hindi nyo inalagaan yan, ay paglaki, hindi kayo bibilhan ng sapatos. Si Aya, nagbili sa kanya, parehos lang yan. Nung maliit siya, hindi niya iniiwanan yung sapatos. Papa, ito gusto ko. Ubiyak doon sa department store. Sabi ko, wala tayong pambili. Hindi kasya. Nandun lang, umiiyak. Talagang sabi ko, pati yung kasaluk-sulukan ng aking wallet, binunot ko na. Hindi, basta may kasuluk-sulukan ng wallet ko doon. Binunot ko, eksakto, pambili yung sapatos ni Ayan. Oh. Pero nung lumaki si Ayan, baliktad, hindi ko iniwan-iwanan. Ito yung gusto ko. Nakakita na ka ba? Ay, nakikita na ka na? Ay, oo, nakakita na ako. Saan? Dito. Gusto mo? Oo, gusto ko talaga. Ay, binili niya. Kaya kayo, kung may anak kayo na maliliit pa, huwag niyong kalimutan. Pabili naman. Bilhin niyo hanggang lumaki. And then, paglaki, ikaw naman ang bibili. Sa susunod, bibilihan ako ng sasakyan eh. Wala. Pag pag meron ng trabaho, ayan, letter C. Pumunta na tayo sa letter C. Tawa tayo na. Letter C. Nasaan na? Letter C na tayo. Letter C. Calibrate. Di ba may salitang calibrate, Brother Mark? Pastor Art, may calibrate. Hindi ako mekaniko. Kaya ako, seraniko noon sa sasakyan. Yan, calibrate. Calibrate. Auto-calibrate refers to the process of automatically adjusting the parameters of device or system to achieve optimal performance or accuracy. Adjusting the sensors, and cameras to ensure they function correctly and provide accurate data. Gusto niyo ba yung board, yung board nyo, yung sa board, nasa harap ng manubela, dashboard. Sabi niya, oil is, natungkol ko na dyan, Tagalogin ko. Anong sabi niya? Wala na yung oil mo, pero puno mo yung oil mo. Gusto niyo ba yung ganyan? O sabi ng GPS mo, turn left, magpa-right naman. Hindi pwede yun, di ba? Anong gagawin mo? Ipa-calibrate mo na o ibenta mo. Benta mo. Hindi, yung salitang i-calibrate, pa-calibrate mo na. Bumunta kayo kay Pastor Ark at saka si Brother Mark. Pa-calibrate nyo yan. Pero sino ang gumawa ng buhay natin? Ang Panginoon, di ba? Ipa-calibrate natin.
Ang una, yung puso natin. Calibrate your heart. Purihin ng Panginoon. Ginawa ko to. Sabi ko, Lord, umiyak ako. Yung hindi ko gaya-gaya. Talagang, yung meaning niya lang ang ginaya ko. Pero ito, yung heart. Sabi ko, Lord, yung puso natin. Di ba? Kung minsan, hindi natin makalibrate. Kung minsan, nakita natin, yung mind, yung isip natin, yung soul, yung spirit. Tingnan natin yan. Check your check your next. Check your brake, 'di ba? Yung brake. Yung brake mo. Basta mag-drive ka lang, okay lang. Walang preno-preno. Umalis na kayo sa harapan! Hindi ganon. Kung gusto nyo, magpalagay kayo mic at saka si Pastor ng megaphone sarap. Yung nakakonekta sa harap ng driver. Mayakon! Ilocano yan. Punta na ako dyan. Alis kayo. Masagasaan kayo. Hindi ka na. Yung brake, i-check mo yung brake mo. Di ba? Yung temper. Sa atin, maraming may temper dito. Di ba? yung upuan mo na medyo matigas, ay talagang kailangan natin yung malambot na. Kaya kung alam ko na kung kayo ay mabibigatan na sa akin, ganyan na nyo. Yung pag-upo nyo, ibig sabihin na talagang di naman matapos ito. Check your brake. Kung ano ang kinausap mo, i-check mo yung brake mo sa Panginoon. Amen. Kaya ko bang kaya yung brake natin. 1 week, walang hindi dumating yung mga t-shirt. 2 beses na tumawag yung sa akin. Sabi niya, yung t-shirt, kuya, kailangan namin na check yung brake. Wala pa. Sabi ni Siama, in-order mo na ba? O pa. Ay, doon ka na lang sa baba. Hintayin mo. Ay, talaga sa akin, hintayin. 2 oras ako naghihintay dyan. Yung isa sabi niya, are you a janitor here? No. No, hindi ako dyan. Kasi bago siya, hindi ko kilala pag nandun na yung ano ba yan? Yung lang na, sa iyo to, sa akin. Praise God. Check your brake, yung temper, yung oil, anointing. Baka yung anointing mo, yung oil mo, wala na, gas-gas na. Kailangan yung oil natin. Meron ba yung oil natin? Kailangan natin yan, anointing. Pangalawa, yung gas, yung power. Diba? May gas tayo ba? Sapat ba? Punuin mo yung gas mo. Amen? Number 4, wheels, yung joy mo. Tanungin ko kayo, napipilitan ba kayo na pumunta dito? Lahat tayo magsabi ng yes. Ibig kong sabihin, mag-yes tayo sa Panginoon. Hindi tayo napipilitan. Amen? May joy tayo. Amen? Amen. Yung wheels natin, yung joy tayo. Kaya yung may galak tayo na pumunta dito. Kung napipilitan ka lang, wag na lang, matulog na lang tayo sa bahay. Pero kung may joy, ay talagang palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Mag-may joy tayo. Kahit pagod pa sila, ay talagang tumugtog. Kahit napagod man sila, ay tayo mamaya, walang iwanan. Lahat ng mga dito,
ano natin, tatanggalin natin, amen? Walang iwanan. Yan ang ano, pag iniwanan mo kami, ay kami din susunod. Yung side mirror, ano yung side mirror? Yung mirrors niya, humility. Makita mo naman yung sa likod mo, yung humility mo. Huwag magyabang. Kami nga kay Pastor Arke, nagkikwento kami. Hawak namin yung buong region. Yung mga hindi member mga pastor, hawak namin yan. Pero alam niyo mga kapatid, tinuruan kami ng Panginoon na mag-humble. Hindi pataasan dito, amen? Hindi pataasan, kundi kung ano ang gagawin mo para sa Panginoon. Amen, palakpakan natin ng Panginoon. Yung mirror mo, hindi mo tinitingnan yung nakaraan mo kung sino ka man yan, kung ano man ang title mo dyan. Ang tinitingnan mo, yung kapwa mong tao na gusto mo silang maakay, madala sa Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Kung wala kaya nagtaga sa akin, hindi ako naging ganito. Diba? Ay wala, hindi ako dyan. Meron, maraming dalaga dyan. Maraming dalaga doon sa church. Pumunta ka, brother. Sige. Yan, pangatlo mong beses na, pastor. Sige, pumunta kami. Alam mo yung mga kapatid, doon ako sa likod noon. At yung pastor naman, nagtuturo talaga. Ikaw, brother, ang tinutukoy ng Panginoon. Talagang umiyak na ako, nasave ako doon. Purihin ng Panginoon. Amen. Kung walang pastor, walang tao na sumusunod sa Panginoon, wala pa rin. Steering wheel, yung manubela, kasi direction, yung direction natin. Anong direction mo sa buhay? Diba? Anong gusto mo sa buhay mo? Yumaman ako, maging milyonaryo ako? Ganon ba? Hindi. Okay yun na magbigay kayo sa akin. Pero ang direction natin para sa Panginoon, amen? Amen. Yung direction natin, light. Yung light natin. Diba? Yung sasakyan natin, ano ba yung light? May headlight, may tail light. Ano ba yan? Wala na siguro ito. Yung nag-blink ng ganyan. Ano ba yung nag-blink? Ano? Lakasan nyo! Placer, may nag-blink. Lahat, may kahulugan yan. Yung ilaw mo, baka ikaw ay placer na. Nag-plus, nagsisignal na. Ikaw propeta na. Brad, kailangan mong kailangan pumunta sa church. Ikaw ang placer doon. Kung yung tao ay malapit ng magkaganyan, ikaw ang light, ang ilaw. Pero ang Panginoon, ang ilaw, ang buhay natin. Linawanagan yung buhay natin. Water, yung strength. Kaya uminom ako ng water mamaya. Yun ang oras matapos na. Di ba pong water natin sa sasakyan pag naubusan, mag-overheat. Kailangan ng water. Kaya ako, nag-overheat din ako. Kailangan ko ng water. Sasakyan. Subukan yun. Mag-overheat yan. Kailangan natin yung water. Anong water? Ma-repress yung buhay natin. Yan, load natin yung mga bagay na hindi maganda sa buhay natin. Palitan natin ng bago. Yung salita ng Panginoon, yung tubig ng galing sa Panginoon. Amen. Yung babae, 'di ba? Yung babae na walang yung John chapter 4, yung babae na Samaritan woman. Pero ang sabi ng Panginoon, satisfy ko yung buhay mo. Kaya eto, mga kapatid ko, yung sabi ni pastor, yung church, dito ka masaya, dito tayo masaya. Mga kapatid ko, minamahal, hindi natin matagpuan sa ibang lugar, kundi dito tayo matagpuan ng Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Last, wiper. Ito na, matapos na ito. Ito, cleansing
or washing. Yung wiper natin, sino ba ang may sasakyan dito? Yung motor natin, Pastor Art, kaugalan natin ba, lagyan ng yung wiper niya. Kasi, oh, wiper sa helmet. Diba? Di ba kung minsan may masalubong tayo, madilim, may mga putik sa sasakyan natin. Pag may ulan, di ba? Hindi natin malabo yung paningin natin. Yun natin yung wiper para malinis. Alam niyo mga kapatid ko at minamahal, hindi bukas, hindi 1 week, hindi 1 month, 1 year. Araw-araw natin. Kung minsan, hindi lang araw-araw, kada ipasuri natin sa Panginoon, yung buhay natin. Sabi natin sa Panginoon, Lord, linisin mo ang aking puso. Linisin mo ang aking buhay. Yun ang prayer ni David, Psalms 51 verse 10. Eto, tawagin ko na yung mga create in me a pure heart. Psalms 51 verse 10. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ito yung ni King David. Nagkasala siya sa Panginoon, pero pinakalibrate niya ang buhay niya, ang puso niya sa Panginoon. Sabi niya, 51 verse 11, do not cast me from your presence or take your spirit, Holy Spirit from me. Yun ang prayer ni David sa Panginoon. Kaya kung nagkamali man tayo, nagkasala man tayo, kung medyo hindi tayo dumadaan o hindi tayo, wala tayo sa will ni Lord sa buhay natin, lumapit tayo sa Kanya. Romans 12:1, sabi niya, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, a holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Purihin ng Panginoon. Romans 15:5, may the God who gives endurance and encouragement give the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus. Tayong tumayong lahat, mga kapatid ko at minamahal. Ang gusto kong ibahagi sa inyo, ay gusto kong sa inyo, mga kapatid ko at minamahal. Sabi ni Lord, kung gusto nating lumapit sa Kanya, lumapit tayo. Kahit nakatayo kayo dyan. Lord, ito yung buhay ko. Ito yung yung letter A ko, Panginoon, yung alignment. Palain ko yung buhay ko sa iyo, Panginoon. Ikaw ang tunay na mekaniko sa buhay ko. Lord, alam mo yung buhay ko, Lord. Kung hindi na balanse, Panginoon, lumapit ako sa iyo. Ikaw lang nagbibigay sa akin ng balanse ng buhay. Priority ko kung minsan yung trabaho ko, yung sarili ko. Pero ikaw, araw-araw, Panginoon, nagbibigay ka sa akin ng hininga, ng buhay. Lord, pasuri ko yung buhay ko sa iyo, Panginoon. Ipakalibrate ko yung buhay ko, yung puso ko. Ikaw ang mekaniko sa buhay ko, Lord. Ikaw ang sentro ng buhay ko. Awitin natin. Jesus, the center of it all. Kung kayo po ay nandyan, nakatayo ngayon. Sabihin natin, Lord, you are the center of it all. Lord,
nandyan ako, nagsisimba ako, pumunta ako dito, hindi para sa tao, para sa iyo, Panginoon. Ano kaya kung itaas natin ang kamay natin sa Panginoon? Ang pagtaas natin sa kamay natin sa Panginoon, ibig sabihin, nag-surrender tayo sa Panginoon. Lord, ikaw lamang ang mekaniko sa buhay ko. Yes. Yes, Lord. Ikaw ang mekaniko ng buhay ko, Lord. Ikaw ang pwede naming lapitan, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ang buhay ko, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ang isip ko. Ikaw ang nakakaalam ang puso ko, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ang aking problema, ang aking damdamin. Lord. To the heavens, Jesus be the center. It's all about Lord. You. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Sabihin natin sa Kanya, Lord. It's all about you. Yes, it's all about you. From my manalangin tayo sa Panginoon. Kung nasan kayo ngayon, nakatayo kayo dyan, alam ni Lord yung buhay nyo. Hindi nyo makalimutan yung ABC. Palain natin sa Lord yung buhay natin. Yung balance, nandyan, nagbibigay sa atin ng balance sa Panginoon. Yung ipakalibrate natin ang buhay natin, ang puso natin sa Lord. Lord, nakataas ang aming kamay. Alam mo, batid mo ang aming puso, ang aming buhay, Panginoon. Ginagawa namin ito para sa iyo, Panginoon. Tumutugtog kami para sa iyo, Panginoon. Nagtitiklop kami ng mga upuan para sa iyo, Panginoon. Nag-aasa rin kami, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Naglilinis kami, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Nag-previs kami dito para sa iyo, Panginoon. Nagbababusali kami para sa iyo, Panginoon. Nagbabasa kami ng sa iyong salita. Nagdedebo kami, Panginoon. Hindi para sa iba, para sa iyo, Panginoon. Gusto mo kaming lumago, Panginoon. Kung minsan, sinusuway namin yung kalooban mo, sinusuway namin yung plano mo sa buhay namin, Panginoon. Gusto mo, maganda yung kinabukasan namin. Gusto mo, maganda yung plano mo. I-declare mo sa amin na pagpalain mo po kami, Panginoon. I-declare mo sa amin, Panginoon, na pagpalain mo po kami, Panginoon. I-declare mo sa amin, Panginoon, na meron kaming future, Panginoon. Na kami po ay pinagpala mo, Panginoon, dahil ikaw ang buhay namin, Panginoon, ibigay namin tulong-todo 100% para sa iyo, Panginoon.
Maraming salamat. Pagpalain mong bawat isa sa amin. Yung Gia family, Panginoon, pagpalain mo sila. Yung mga musician, pagpalain mo sila. Ang aming pastor, yung head pastor namin, si Pastor Jeff, pagpalain mo. Ganon din sa kanyang pamilya, Panginoon. At lahat ng Gia family at lahat ng nanonood ngayon, Lord, pagpalain mo sila. Tulungan mo sila. I declare and decree, in Jesus' name, healing, blessing, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalaman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lakbakan natin ng Panginoon. Amen. Amen. Can you imagine that this is the last, the series finale message. This is the last series of our Christ-centered life. So ngayon, I'm inviting everyone to really just give our all. As we sing this one, all together, let's all declare that we will go beyond for Jesus. All right, come on. Hallelujah. Okay, with every voice, come on.